ka niyan? Tanong ni Kate habang panay ang ginawang pagsubo ni Elmo sa pagkain na binili nito sa tabi ng kalsada. Oo naman. Ngiting wika nito sa kanya. Pero di ba mayaman ka, sir? Hindi pa rin makapaniwala na tanong niya kay Elmo. Wala naman sa yaman yon. Sadyang masarap lang talagang pagkain dito. Sagot nito. Alam niyo bang kayo lang ang kauna-unahan na mayaman na nakilala ko na kumain yan? Natigilan si Elmo at napatingin sa kanya. Talaga? Bakit? Marami ka na bang nakilala na mayaman? Mga naging amo ko, sir. Sagot ni Kate sa kanya. Siguro maarte lang talaga sila. Upo ka rito. Napatingin si Kate sa tabi ni Elmo at umupo. Baka po madumihan kayo. Ayos lang, sanay naman ako sa alikabok. Para naman po kayong mahirap. Ngiting wika ni Kate sa kanya. Wala naman kasi yan sa antas natin sa buhay. Alam mo, lahat naman tayo pantay-pantay lang. Nakakahanga naman po kayo, sir. Bakit naman? Pwede bang wag mo na akong tawagin, sir? Nakakahiya kasi. Wika ni Elmo sa kanya habang napakamot ito sa kanyang ulo. Bakit naman po? Baka po mapagalitan ako. Ilang beses ko naman sinabi sa'yo na walang magagalit sa'yo. Pero sir, napatingin si Kate sa kanyang kamay na hinuwakan ni Elmo. Alam mo bang gusto kita? At gusto ko na ikaw ang mapapangasawa ko. Namilog ang mga mata ni Kate at agad na kinuha ang kanyang kamay. Nagpapatawa po ba kayo? Pilit siyang ngumiti habang tumayo. Seryoso ako, Kate, at handa kong patunayan sa'yo na totoo ang pagmamahal na nararamdaman ko. Handa rin ako maghintay, Kate. Napatitig si Kate sa kanya. Hindi maiwasan ni Kate na makaramdam ng saya habang patuloy silang namamasyal ni Elmo. Buong akala niya ay sa isang mamahalin na restaurant siya dalhin ito dahil isa itong mayaman. Pero sa maliit na karinderya lang sila kumain. Hindi niya maiwasan na humanga sa binata dahil hindi ito mayabang at binaba pa nito ang kanyang pagkatao para lang sa kanya. Para sa'yo. Napatingin si Kate sa hawak ni Elmo at napangiti. Saan mo nabili yan, sir? Sino ba si sir? Napangiti si Kate dahil sa sinabi sa kanya ni Elmo. Pasensya ka na. Ayos lang. Ngiting wika nito sa kanya. Isinuot ni Elmo sa kanyang mga kamay ang isang bracelet na binili nito. Kaya napatitig si Kate sa kanya. Aaminin niya na lihim siyang nagkagusto sa binata. Ngayon lang din siya nakaramdam ng ganito sa isang lalaki dahil lahat ng mga manliligaw niya noon ay iniwasan niya. Nang makauwi ay agad na pumasok si Kate sa kanyang silid. Hindi naman mawala-wala ang ngiti sa labi niya habang tinitingnan ang suot niyang bracelet. Hindi halata na mumurahin lang ito dahil sa design at ganda. Ang galing niya pa rin palang pumili ng design. Mahina na wika niya. Samantala, agad na umuwi si Elmo sa kanila dahil galit na galit sa kanya ang kanyang ina. May emergency kasi na meeting sila sa kanyang kumpanya. Pero hindi nila mahagilap si Elmo. Mami! Tuwang wika nito nang makita si Agatha. Agad niyang hinalikan si Agatha sa pisngi habang niyakap naman siya nito. San ka ba nanggaling? Tanong sa kanya ni Agatha habang kumalas siya sa pagkakayakap dito. Namamasyal. Hay naku Elmo, alam mo bang kanina ka pa hinahanap ng nanay mo? Opo. Ngiting wika niya kay Agatha. At lagot ka mamaya. Napalingon si Elmo at nakita si Riva. Tito Daddy. Tuwang wika niya rito habang yumakap. Ano na naman ba ang pinagagagawa mo? Tanong ni Riva sa kanya. Wala naman po, namamasyal lang. Nailing si Riva sa kanya habang napangiti. Alam mo naman nakilala na kita. Malawak na napangiti si Elmo sa kanya. Seryoso ka na ba riyan? Napakunot ang noo niya dahil sa kanyang narinig. Seryoso? Natatawang wika niya. Ito, seryoso ka na? Agad siyang napalingon at nakita si Shaira na may hawak na pamalo. Mami? Utal na wika niya sa kanyang ina. Dad? Sambit niya habang tiningnan si Gian. Sino na naman ang bago mong pinaglaruan? Napapitlag si Elmo ng malakas na ihampas ng kanyang inang si Shaira ang hawak nito sa sahig. Wala naman. Elmo? Malakas na sigaw ni Shaira. Yung katulong ni Lola, Mami. Takot na sagot niya. Ano na naman ba ang balak mo ron? Tanong muli sa kanya ni Shaira habang nailing ang kanyang ama sa kanya. Maglalaro lang naman kami, Ma'am. Elmo?
Pangako. Napahinga ng malalim si Shaira dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Hindi na rin niya ito mapipigilan. Dahil bata pa lang ito, ay sinasani na ito ni Hailey na ibigay ang lahat ng gusto nito kahit pa ang paglalaroan nito ay mga babae. Ilang babae na rin ang nabayaran nila para hindi na muling guguluhin pa ang anak nila. Dahil kapag sawa na ito, ay basta na lang sila nitong itatapon na parang basura. Huli na yan! Agad na patango si Elmo sa kanya at tinaas pa ang isa niyang kamay. Hay naku anak, puro ka talaga kalokohan. Iling na wika ni Agatha sa kanya. Sige na, umakyat ka na. Naayos na rin naman namin ang gusot sa kumpanya mo. Malawak na napangiti si Elmo sa mami Agatha niya. Tapos na pala? Bakit mo pa ako tinawagan? Malakas na napasigaw si Elmo nang hampasin siya ni Shaira. Mami naman. Ano? Wala, ang ganda-ganda mo. Alam ko na yon. Napatingin si Elmo sa kanyang ama habang lihim itong natawa. Ano na naman bang kailangan mo? Kunot noon na tanong sa kanya ni Elton habang humiga siya sa kama nito. Hindi mo ba ako na-miss? Galit na tiningnan siya ng kanyang kakambal dahil sa kanyang sinabi. Bro, gusto ko na magpakasal. Natigilan si Elton dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya at bigla na lamang siyang humalakhak. Seryoso ka ba? Natatawa niyang tanong dito. Siyempre hindi, kaya gagawin kong fake. Ngiting wika niya. Tss, wala ka talaga sa ayos. Bakit naman? Gusto ko lang naman ng kalaro. Ang laki mo na, naghahanap ka pa rin ng kalaro? Iling na wika ni Elton sa kanya. Ayaw mo kasi akong kalaro eh. Gago, lumabas ka na nga. Inis na wika ni Elton sa kanya habang malakas na humalakhak si Elmo. She really interesting. Ngising wika ni Elmo. Ang hilig mo talaga sa mga katulong. Iling na wika ni Elton. Hindi kaya lahat. Ngiting wika ni Elmo. Ang dami rin kayang mayaman, nakalimutan mo ba? Paano ko makakalimutan yon? Lalong natawa si Elmo sa sinabi ng kakambal niya. Maganda to bro, isa pa, malapit ko na siyang makuha. Ngiting wika nito. Kailan ka ba titino? Isa pa, wala ka bang balak na puntahan ang mapapangasawa mo? Bakit akong tinatanong mo? Ikaw munang magpanggap bro para hindi magalit si mami sa akin. Shit, wag mo nga akong idamay sa mga kalokohan mo. Hindi naman yun kalokohan. Lumabas ka na nga. Pumayag ka muna. Lalabas ka ba o bububugin kita? Lalabas na. Ito naman oh, masyado ka naman high blood. Iling na wika ni Elmo habang tumayo. Kuya! Napatakip sila sa kanilang tenga dahil sa lakas ng sigaw ni Ali. Bakit? Tanong ni Elmo sa kanya habang nilapitan siya. Halika kuya, ikaw na lang. Ngiting wika nito sa kanya at hinila siya. Ano bang gagawin mo? Gusto ko i-try mo yung dress na ginawa ko. What? Malakas ng wika ni Elmo habang napahinto. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto, syempre. Pero mas maganda kung babae ang nagsusuot nun. Wala akong mapili rito. May napili ako at alam kong magugustuhan mo rin siya. Maganda ba? Agad na tumango si Elmo sa kanya. New toy mo na naman? Malawak na napangiti sa kanya si Elmo. Hi! Gulat ng tapalingon si Kate at nakita si Elmo na nasa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito, sir? Taka na tanong nito sa kanya. Nasa likuran kasi siya at nagpapakain sa mga aso. Pinuntahan ka. Ngiting wika nito sa kanya. Para sa'yo. Napatingin si Kate sa hawak nitong paper bag. Ano yan, sir? Napakamot si Elmo sa kanyang ulo at kita sa mukha nito ang pagtatampo. Bakit ba lagi mo nila ako tinatawag na sir? Tanong nito sa kanya habang napalingon si Kate sa paligid. Baka po kasi may mangkarinig kung hindi ako gagalang sa'yo. Yukong wika nito sa kanya. Napatingin naman siya sa kanyang kamay nang hawakan ito ni Elmo. Sinabi ko naman sa'yo na walang magagalit sa'yo kapag ako ang kasama mo. Eto, kunin mo na. Alam kong bagay na bagay ito sa'yo. Ngiting wika niya. Sinilip ni Kate ang laman ng paper bag at agad na namilog ang kanyang mga mata. Ang ganda naman ito. Wika niya habang kinuha sa loob ng paper bag ang dress. Gawa yan ng kapatid ko. Proud na wika ni Elmo sa kanya. Talaga? Ang galing niya naman, sir. Ngiting wika ni Kate habang napangiti rin si Elmo sa kanya. Hintayin kita mamaya, pinaalam na kasi kita. Namilog ang mga mata ni Kate dahil sa sinabi ni Elmo.
Pinaalam? Saan? Kay Lola Mami. Saan naman tayo pupunta? Basta, akong bahala. Huwag kang mag-alala, ako nang taya. Ngiting wika niya rito. Nang makaalis si Elmo, ay agad na pumasok si Kate sa servant's quarter. Agad sinukat ni Kate ang dress na binigay ni Elmo sa kanya. Lalo siyang napahanga sa damit dahil sa ganda nito. Nang sumapit ang gabi ay excited na hinintay ni Kate si Elmo. Hindi niya rin maintindihan ang sarili niya kung bakit lagi na niyang hinahanap ang binata. Gusto niya na lagi niya itong nakikita at nalulungkot siya sa tuwing umuuwi ito sa kanila. Handa ka na? Napatingin si Kate sa pinto at nakita si Elmo. Sobrang gwapo din ito sa suot nito. Oo, utal na wika niya dahil naiilang siya sa mga titig dito sa kanya. Ang ganda mo sobra. Wika ni Elmo habang inabot ito ang palad niya kay Kate. Diyan tayo sasakay, sir? Tanong niya nang makita ang kotse ni Elmo. Oo, ayaw mo ba? Hindi naman po sa ayaw pero nakakahiya po kasi baka madumihan ko ang loob ng kotse niyo. Napangiti si Elmo dahil sa sinabi ni Kate sa kanya. Huwag mong isipin yan dahil hindi ka madumi. Ngiting wika nito habang pinagbuksan siya ng pinto. Napatitig si Kate sa kanya bago ito pumasok sa loob ng kotse. Hindi lang po pala kayong mabait, gentleman pa. Ngiting wika ni Kate sa kanya nang makapasok siya sa kotse. Hindi naman, sadyang ganun lang talaga ako simula pa noon. Sagot ni Elmo sa kanya habang binuhay nito ang makina ng kanyang kotse. Hindi maiaalis ni Kate ang paningin niya sa binata. Aaminin niya na kahit sa maikli na panahon na nakilala niya ito, ay humahanga na siya rito at nahuhulog na ang kanyang loob kay Elmo. Tara. Wika ni Elmo matapos siyang pagbuksan muli ng pinto. Hindi po kaya nakakahiya na pumasok dyan, sir? Sir na naman. Ang ibig kong sabihin Elmo? Bakit ka mahihiya? Mga mahiyaman lang kasi ang pumapasok dyan. Wala naman silang pinipili kaya huwag ka nang mahiya. Wika ni Elmo habang pinulupot nito sa kanyang bewang ang braso nito. Hindi maiwasan ni Kate na matakam sa mga pagkain na in-order ni Elmo. Ang dami naman ito, sir. Wika ni Kate sa kanya. Ayos lang, kung hindi natin maubos, pwede naman natin dalhin sa mga kasama mo. Napatingin si Kate sa kanya at kita sa mukha nito ang pagkagulat. Bakit? Seryoso na tanong sa kanya ni Elmo. Seryoso po ba kayo? Ang ibig kong sabihin ay hindi po ba kayo nahihiya? Umiling si Elmo sa kanya. Bakit naman ako mahihiya? Ang laki kaya na binayad ko riyan. Hindi napigilan ni Kate ang matawa dahil sa sinabi ni Elmo. Anong nakakatawa? Natatawa na tanong niya sa dalaga. Hindi ko lang talaga akalain na ganyan ka. Baka ma-turn up ka sa akin ha? Hindi ha, hangang-hanga nga ako sa'yo Elmo. Seryoso na wika ni Kate sa kanya habang tinititigan si Elmo. Napalunok si Elmo sa kanyang laway. Habang nakatitig ito sa labi ng dalaga, pareho silang napangiti habang napahawak sa kanilang tiyan. Busog na busog sila dahil sa dami ng kanilang kinain. Habang nasa kotse na sila, ay napatingin si Kate sa paper bag na hawak niya. Hindi niya talaga akalain na tototohanin ni Elmo ang sinabi nito kanina. Ang akala niya ay nagbibiro lang ito na dalhin nila ang mga pagkain na hindi nila mauubos. Ang lakas naman ng ulan. Wika ni Elmo kaya napatingin si Kate sa harap ng kotse. Masyadong delikado kapag susunguri natin ang malakas na ulan. Muling wika ni Elmo sa kanya. Ayos lang ba sa'yo kung dito muna tayo? Tanong ni Elmo, kaya agad siyang tumango. Wala naman problema sa akin. Kung magugutom ka sabihin mo lang, ibibili kita ng pagkain. Natawa si Kate dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Patatabain mo ba ako? Natatawa nitong tanong. Baka kasi magutom ka. Ang dami ko na kayang nakain. Tapos ayan pa. Turo nito sa paper bag. Pasensya ka na sa akin ha. Medyo kinakabahan kasi ako. Natigilan si Kate dahil sa sinabi sa kanya ni Elmo. Kinakabahan? Ulit na wika niya habang tumango ito sa kanya. Ngayon pa lang kasi ako nakaranas na may kasamang babae sa loob ng kotse ko. Kaya kinabahan ako. Baka kasi naiilang ka sa akin. Hindi naman Elmo. Medyo sanay na rin kasi ako sa presensya mo. Napatitig si Elmo sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Talaga? Ngiting wika ni Elmo sa kanya, kaya agad siyang ngumiti rito. Ayos lang ba sa'yo kung bukas na tayo uuwi? Bukas? Bakit? Saan tayo pupunta?
Taka na tanong ni Kate sa kanya. Hindi ko kasi alam kung kailan hihinto ang ulan at nakakahiyaman, pero takot ako magmaneho kapag umuulan. Ayoko kasi na may masamang mangyari sa'yo. Napangiti si Kate dahil sa narinig niya mula kay Elmo. Para sa kanya, si Elmo na ang lalaking hinihintay niya. Kate, sana magtiwala ka sa akin. Wika ni Elmo habang hinawakan ang kanyang kamay. Tumango si Kate sa kanya, kaya nilapit ni Elmo ang mukha niya at hinalikan si Kate. Hindi naman tumutol si Kate sa ginawa ni Elmo dahil mahal na niya ito. Natigilan si Kate habang nakatingin sa labas ng gusaling kinatatayuan nila ni Elmo. Ayaw mo ba? Tanong ni Elmo sa kanya habang namumungay ang mga mata nito na tumingin sa kanya. Huwag kang matakot, Kate, dahil pinapangako ko sa'yo na handa akong panagutan ka. Pinapangako ko rin na bukas ipakakasalan kita. Gulat na napalingon si Kate sa kanya. Kasal? Wika niya habang tumango sa kanya si Elmo. Seryoso ka ba? Oo, ayaw mo ba? May iba ka bang gusto? Ayaw mo ba sa akin? Himig na nagtatampo na wika nito. Napangiti naman si Kate dahil sa kanyang sinabi. Hindi ikaw lang ang lalaking minahal ko ng ganito, Elmo. Wika ni Kate habang malawak na napangiti si Elmo sa kanya. I love you so much, Kate. I love you too, Elmo. Muling hinalikan ni Elmo si Kate. Tara. Agad na tumango si Kate habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elmo. Papasok sa loob ng motel. Titig na titig si Elmo sa hubad na katawan ni Kate habang nahihiya ang dalaga sa kanya. Huwag mo nang takpan. Wika ni Elmo sa kanya habang kinuha nito ang kanyang kamay na nakatakip sa kanyang magkabilang dibdib. Napapitlag siya nang haplusin ni Elmo ang kanyang balikat. Huwag kang mahiya sa akin, love, dahil ang sexy ng katawan mo. Nag-angat si Kate ng kanyang muka at napatitig kay Elmo. Love? Utal na sambit niya habang tumango si Elmo sa kanya at agad na binihag ang kanyang labi. Napaungol si Kate dahil sa ginawang paghaplos ni Elmo sa kanya. Medyo nahiya si Kate kay Elmo, kaya pinigilan niya ang kamay nito na nagtungo sa kanyang pearl. Bakit? Taka na tanong ni Elmo sa kanya habang hindi siya makatingin kay Elmo. Ito ang unang beses na nakatikim si Kate ng halik at unang beses na may lalaki na humawak, humaplos at nakakita sa hubad niyang katawan. Huwag kang mahiya sa akin, love. Trust me, akong bahala. Wika ni Elmo habang kinuha nito ang kamay niya at isinampay sa kanyang balikat. Teka lang, Elmo, naiihiya ko. Nahihiya niyang wika. Napakunot naman ang noo ni Elmo dahil sa sinabi ni Kate. Pigilan mo muna. Hindi ko mapigilan. Nahihiya na sagot ni Kate sa kanya, kaya lihim na nakaramdam ng inis si Elmo. Samahan na kita. Ha? Bakit? Ayaw mo ba? Nakakahiya kasi. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang mahiya sa akin dahil bukas magiging asawa mo na ako. Napangiti si Kate sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Habang nasa banyo ay patuloy pa rin si Elmo sa ginagawang paghaplos sa katawan ni Kate. Kaya hindi makaihi ng maayos si Kate. Saglit lang. Awat niya kay Elmo, kaya napakamot ito sa kanyang ulo. Sige, bilisan mo. Wika ni Elmo sa kanya habang nakatingin pa rin ito. Nang tumayo si Kate ay si Elmo ang naghugas sa kanya. Matapos niya itong hugasan at punasan, ay binuhat niya si Kate papunta sa kama. Huwag ka nang mahiya sa akin, love. Wika nito habang hinawakan ang baba ni Kate at muli itong siniil ng halik. Magdamag siyang ginalaw ni Elmo at kahit panay ang pagrereklamo niya, ay para itong walang naririnig. Tara na. Napatingin siya kay Elmo matapos itong lumabas sa banyo. Bagong ligo na rin ito at iba na ang suot na damit. Parang hindi ko pa kayang tumayo, Elmo. Mahina na wika niya. Lumapit naman si Elmo sa kanya at sinuotan siya ng damit. Bubuhatin na lang kita. Ngiting wika nito sa kanya. Napangiti rin siya sa kanya at hindi nito alintana ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang pearl. Matapos ihatid ni Elmo si Kate sa bahay ng kanyang lola, ay agad na siyang bumalik sa kanila. Kailangan na rin niyang pumasok sa opisina dahil galit na ang kanyang inang si Shaira sa kanya. Kuya! Kunot noon na wika ni Ali, kaya napatingin si Elmo sa kanya. Agad din itong napatingin sa likuran ni Ali nang makita nito ang babaeng kasama ni Ali. Sino siya? Tanong nito habang nilapitan niya ang kanyang kapatid. Bagong sekretary ko. Irap na wika nito sa kanyang kapatid dahil alam ni Ali na type na naman ito ang sekretary niya. Agad na pangiti si Elmo at nilapitan ang sekretary ni Ali.
Ilang araw na naghihintay si Kate kay Elmo. Pero hindi man lang ito nagpakita sa kanya. Sobrang miss na niya ang binata, kaya lagi niya itong tinatanong sa mga kasamahan niya. Busy lang siguro si Sir Elmo kaya hindi siya umuuwi rito. Wika ng isang katulong sa kanya. Dati naman kahit sobrang busy siya pumupunta pa rin siya dito, di ba? Wika naman ang isa sa kanya, kaya lalong nakaramdam ng lungkot si Kate. Alam niyo naman kasi kapag mayaman, masyadong busy sa buhay nila. Tingnan niyo nga yung matanda natin na amo, laging wala. Napahinga si Kate ng malalim dahil sa kanyang narinig. Nang dumating si Hailey at Migs ay agad silang sinalubong ng mga katulong. Sumalubong din si Kate sa kanila dahil marami silang dala. Hindi niya naman inakala na makikita si Elmo ron kasama ng kanyang mga kapatid at mga pinsan. Malawak nang umiti si Kate sa kanya pero hindi man lang siya pinansin ni Elmo. Hindi niya maiwasan na magtaka dahil sa inasta ng binata. Lalo na at hindi naman ito ugali ang hindi mamansin. Pinigilan ni Kate ang kanyang mga luha sa pagbagsak dahil hindi niya maiwasan na masaktan. Lihim niyang tinitingnan si Elmo dahil gusto niya itong makausap at mayakap. Nananabik na siya sa binata dahil ilang araw itong hindi nagpakita sa kanya pero hindi man lang ito humanap ng paraan para makausap siya. Hindi natulog si Kate dahil naghihintay ito na matulog na ang lahat. Alam din niya na sa mansyon matutulog si Elmo at ang mga kapatid niya dahil narinig niya ang usapan nila kanina. Nang tahimik na ang mansyon, ay lihim na pumunta si Kate sa silid ni Elmo. Agad niya itong kinatok at maya-maya pa ay bumukas ito. Bumungad sa kanya ang madilim na mukha ni Elmo. Anong ginagawa mo rito? Kunot noon na tanong nito sa kanya. Gusto lang kitang makausap. Sagot niya habang mahigpit na niyakap si Elmo. Pero gulat siyang napatingin sa binata nang bigla siyang itulak nito. Bakit Elmo? Taka na tanong niya. Elmo, nakalimutan mo yata na amo mo ko. Galit na wika ni Elmo sa kanya, kaya agad na nag-uunahan sa paglandas ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Akala ko ba pakakasalan mo ko? Umiiyak na wika ni Kate habang malakas na napapahalakhak si Elmo. Naniwala ka? Natatawa pa rin ang wika nito sa kanya. Bakit bang ingay mo? Tanong ni Elton sa kakambal niya habang nalalabo ang mga mata ni Kate na napatingin kay Elton. Nakakatawa kasing babaeng ito bro, ikaw nang bahala riyan. Wika niya at akmang tatalikuran si Kate. Agad na hinawakan ni Kate ang kamay niya habang nagmamakaawa ito sa kanya. Elmo, nangako ka sa akin, di ba? Ang sabi mo mahal mo ko. Hikbing wika niya rito. Tanga, hindi kita mahal at isa ka lang sa mga laruan ko. Asik ni Elmo at muli siyang tinulak. Hahabulin pa sana niya ito pero mabilis siyang pinigilan ni Elton. Tama na at wag mo nang guluhin pang kapatid ko. Wika nito at pilit na binigay ang pera sa kamay ni Kate. Hindi ko kailangan yan. Nailing si Elton sa kanya habang napangiti ito. Ganyan naman kayo sa una, kunwari hindi kailangan. Wika nito at tinalikuran siya. Muling napahinto si Elton na hawakan ni Kate ang kanyang mga kamay at binalik sa kanya ang pera na binigay niya. Nasa na? Tanong ni Elmo sa kanya matapos isara ni Elton ang pinto. Umalis na. Bali wala na sagot ni Elton sa kanya habang nilapag nito ang pera na hawak niya. Napakunot ang noon ni Elmo habang napatingin sa pera. Ano yan? Hindi niya tinanggap kaya sayo na lang. Sagot ni Elton habang muli itong humiga sa kama. Napatingin si Elmo sa pinto dahil hindi siya makapaniwala na hindi tinanggap ni Kate ang pera na binigay ng kakambal niya. Sigurado ka ba sa sinabi mo? Mukha ba ako nagbibiro? Matulog ka na nga. Inis na wika sa kanya ni Elton. Kinabukasan ay hinanap ni Elmo si Kate dahil gusto niya na siya mismo ang magbigay ng pera rito. Para kasi siyang nainsulto dahil sa hindi pagtanggap ng pera nito. Nasaan si Kate? Tanong niya sa katulong nang makapasok siya sa servants area. Hindi niya kasi makita si Kate sa mansyon. Kagabi pa po siya umalis, sir. Napakunot ang kanyang noo dahil sa sinabi ng katulong sa kanya. Umalis? Ulit na tanong niya habang napatitig sa mga gamit na nasa kama, lalo na sa dress na suot ng katulong. Binigay niya pong lahat ng mga gamit niya sa amin, sir, bago po siya umalis. Napakuyom ang kamao ni Elmo dahil sa kanyang narinig. Hubarin mo yan. Galit na wika ni Elmo sa kanya, kaya agad na hinubad ng katulong ang dress na suot niya sa harapan ni Elmo. Nang mahubad niya ito, ay agad na kinuha ito ni Elmo pati ang lahat ng gamit ni Kate na iniwan ito. Nang makauwi si Shira at Gian sa mansyon nila, ay naririnig agad nila ang pagwawala ni Elmo.
Nagmamadali na pumasok si Shaira sa loob ng bahay dahil sa mga sigaw ni Elmo. Anong nangyari? Tanong niya sa anak na si Elton. Nagkibit-balikat naman ito, kaya agad na nilapitan ni Shaira ang nagwawala niyang anak. Ano na naman bang problema mo? Tanong niya kay Elmo habang napahawak si Gian sa noo niya. Medyo sanay na kasi ito sa ugali ng anak niya, lalo na kapag hindi ito makuha ang kanyang gusto. I want to kill her, Mom. Mahina nitong wika. Napakunot ang noo ni Shaira dahil sa narinig niya na sinabi ng kanyang anak. Sino ba? Tanong nito sa kanya habang tumahimik si Elmo. Isa rin sa dahilan ng kanyang pagwawala dahil sa galit na nararamdaman niya sa mga tauhan niya. Hindi kasi nila makita si Kate at hindi rin niya alam ang buong pangalan nito, lalo na ang pagkatao nito. Umakyat ka na! Wika ni Shaira sa kanya, kaya agad siyang tumayo. Si Shaira lang din ang nakakapigil kay Elmo tuwing magwawala ito. Babae ba? Tanong ni Gian sa anak niyang si Elton. Siguro, Dad. May dala nga siyang basura. Hiling na wika nito habang natatawa.